inyo. Handa kami makinig sa inyo. Basta sabihin nyo lang sa amin. Kung hindi namin kaya, sabay-sabay tayo. Kausapin namin si God. Kasama si Tita. Praise the Lord. Amen. Kailangan ang kapatiran. Huwag niyo sasabihin sa bahay lang kayo, mananalangin. Hindi lahat ng oras, malakas kayo. At hindi lahat ng oras, sasabihin niyo, nakakampi ninyo ang pagkakataon. May mga pagkakataon na sasalungat sa inyo ang pangyayari. At doon, higit na kailangan ninyo ang kapatiran. Kaya pa kayo hanap ng kapatiran. Doon sa oras na kayo ay nalulungkot. Kailangan ngayon pa lamang, alam niyo na kung sino yung inyong tatakbuhan. At dito, open 24 hours. Ha? Kahit hindi nyo nag-akay sa inyo. Dapat lahat dito may concern sa isa't isa. Lord, amen. At dito, kailangan na sabihin mo sapagkat napapagtulungan ang lahat ng bagay basta't napapag-usapan. Kayo magtatago, yan man ay kasalanan. Sapagkat kailangan iharap yan at idulog sa Diyos kung yan ay kasalanan para maipatawad ang kasalanan at kayo ay hindi maparusahan ng mabigat. Although may parusa, pag-ano naman. Dito, mararamdaman ninyo kapamilya. Di ka man kadugo, kapamilya ka. Sapagkat doon sa pamilya, sinasabi, hindi naman yan kaano-ano. Pero ano sabi ni Jesus noong pumunta si Maria at ang anak ni Maria? Ano sabi niya? Sabi ng alagad ni Jesus, nandyan po ang iyong ina at kapatid sa labas. Hinahanap kayo. Ang sagot ni Jesus, ang aking ina at mga kapatid ay nakikinig ng aking salita at sumusunod nito. Ang aking ina at mga kapatid ay nakikinig ng salita ng Diyos at ang sumutupad dito. Kaya kayo lahat na narito at mga hindi kayo magkapatid sa dugo, kayo naman ay magkapatid sa iisa lamang Diyos, kay Jesus. Through Jesus Christ, ang lahat ay magkakapatid. Wala kang pera? Sabi ka kay tita, kailangan ko ng 500. Bakit? Ang gagamitan mo? Kasi po mag-i-enroll ako. Sabihin mo in advance. At ang tita mo, dudulog yan sa Diyos. Kung saan ka may hahanap at kung sinong tao ang gagamitin ng Diyos, ituturo yan ng Diyos. Dito, parang kung titingnan ninyo, walang totoo. Bakit? Simple lang eh. Kwento-kwento, di ba? Anong kaibahan ito sa ibang church? Sa Diyos, kung ano yung imposible sa tao, yun posible sa Diyos. Kung ano yung wala sa inyo, yun sa Diyos. Kaya kung wala kayo, magpasalamat na kayo, sigurado nandun yun sa Diyos. Kaya huwag nyo ibang malaki na, uy, ang tatay ko naman nasa abroad eh, kaya-kaya niya na kung magpag-aralin. Bakit? Sa isang kisat mata, kayang tanggalan ng Diyos ng lakas ang tatay mo. Sa isang kisat mata, kayang tanggalin ng Diyos ang tatay mo. Mainis ang employer sa tatay mo. Kaya huwag ninyong panghawakan kung ano ang meron kayo na pansamantala. Ang panghawakan ninyo, yung meron kayo na pangwalang hanggan. Yun ay si Jesucristo na siyang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Amen. Kaya doon sa nagsabi sa kapatid ni Juliet, nakita mo, ate mo siya. Nakita mo ang ate mo. Ha? Natatalo siya. Ate siya ng offer nito uwi sa inyo. Nandito din ang isip niya. Kakarating na sa bahay, napapaalam na naman. Hindi ba? Kasi ganoon, kung pwede nga lamang dito na tumira yung mga yan. At darating sila doon sa ganoong klaseng pamumuhay na kung saan may isang lugar na pwede hindi na sila umuwi. Praise the Lord. Amen. At pwede na silang matulog doon, pwede na silang kumain doon, at pwede na nilang ilagak ang mga damit nila doon. Bakit? Yun ang tunay nilang bahay kasama ang Diyos. Kaya doon sa mga bago, welcome kayo. Text nyo yung mga nag-akay sa inyo, hingi kayo ng advice. Anong mga klaseng problema yan, masusolusyonan yan. Sapagkat ang Diyos ang susolusyonan.
kausapin niyo yung mga nag-akay sa inyo, magugulat kayo anong kaisipan meron sila. Mga kaedad niya yan, pero ang karunungan nila bigay ng Diyos, hindi pang mundo. Kung hindi kaya ng isa, mayroong pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Silang lahat sasaklolo sa inyo. Simple lang itong gawain ito. Ito ay gawain ng Diyos para doon sa mga naghahanap sa Kanya. Lord, amen. Kaya pag hindi ka babalik, hindi ka talaga naghahanap sa Kanya ng kagaya ng gawain ito. Sapagkat dito ang Diyos ay palaging kasama mo. Sapagkat ayusin ka ng Diyos, hindi pwedeng outbalance ka. Dapat laging nakabalance ka. Ha? Pag outbalance ka, pwedeng mahulog ka. Siguraduhin mo na hindi sa bangin ang hulog mo o hindi sa kumunoy ang hulog mo. Maaaring lasog-lasog ka pag sa bangin. Sa kumunoy naman, maaaring hindi ka na makaahol din. Naintindihan niyo? Dito ay aalisin kayo ng Diyos sa kumunoy at isasama niya kayo kung nasaan siya. Nasa sa inyo yan kung kayo ay magdidesisyon. Nasa inyo yan, walang pilitan. Pero enough na yung sabi ko. Bibigay ko lang sa inyo ang pilit. Hindi lang ako ang nagsasalita dito. Meron pa talaga. Yun yung tinig na nag-umpisa na tinanong ko siya, Panginoon, ikaw ba talaga yun? Kasi may tinig na lumalabas sa bibig ko. Ang sagot niya, ano pa ba ang gusto mo para mapatunayan na ako nga ito? Ang sabi ko, magpakita ka. Di ba hindi naman nagpapakita ang Diyos maliban sa panaginip? Di ba? Sino dito naka-experience na panaginipan ng Diyos? Na si Jesus. Ako nakita ko si God sa panaginip ko. Si Jesus Christ, naka-white gown siya, naka-sandal siya ng balat, long hair siya, like, ganyan, so ganyan. Panaginip ko, nandun siya sa taas. Una half body si Mary. After ilang seconds na wala nag-disappear. Ang pamaya si Jesus Christ, full body. Full body. Diretso. Nakatayo, nandun sa taas. Palibang sa may faith ako, kahit panaginip, naglulundag ako sa panaginip ko, na pinararating ko yung tinig ko sa kanya na tinatawag ko siyang Jesus Christ. Imagine mo, mula dito, mararating ba yung tinig mo? Yung taas na doon, sa alapaap? Di ba hindi naman? So, sa dahil gustong-gusto kong marinig ni Jesus Christ na tinatawag ko siya, sa panaginip ko, lundag ako habang tumatawag sa kanya. Jesus Christ, baba ka dito with matching actions pa ng pagpaypay. Diba kapag ikaw na kailangan ng tulong, kailangan i-rescue ka, diba? Lahat na lang ng paraan gagawin mo. Kampay-kampay at para mapansin niya ako na tinatawag ko siya ni Jesus Christ. Alam mo, sino makakasagot? Yung mga bago. Narinig kayo ako ni Jesus Christ? Nang tinawag ko siya doon sa panaginip ko, alam mo ba, bumaba si Jesus Christ? Sa panaginip ko ay bumaba siya at nag-face-to-face kami sa kubo namin sa probinsya. Kapag yung panaginip ko location ay nasa province ako. So, bumaba siya sapagkat ulila na kami. Ako yung eldest sister. Ako yung eldest daughter. Ako, tapos mayroon pa akong tatlo. So, apat kami. May kuya ako. Wala lahat. Nag-aaral sila. Wala akong trabaho. So, umaasa kami kay God. Nung bumaba siya sa panaginip ko, I asked him. Sabi ko, God, narinig mo ba yung tawag ko kaya ka bumaba? At sumagot siya, oo. Naririnig kita. Naririnig ko ang mga pagtawag mo sa akin. At bumababa talaga ako tuwing madaling araw kapag tumitilao ang manok. Amen. Kaya doon sa mga gustong kausapin ng Diyos sa madaling araw, pag tumilao ang manok ng 1 a.m. na, gumising na kayo, makipag-ugnayan na kayo sa Diyos. Kapag sinabi niya sa panaginip ko na talagang bumababa siya tuwing tumitilaw ang manok sa madaling araw. Pero yung pagtawag ko sa kanya ng Jesus Christ, bumaba ka dito, narinig niya ako. Kaya kami nag-face-to-face sa panaginip ko. Umupo siya doon sa kubo namin. Magkakahanap kami. At ito na ako ngayon.
nangyari na dininig niya ako sapagkat sabi ako, Panginoon, gusto kitang paglingkuran. Hanggang ngayon, lahat ng prayers, lahat nangyayari. Di niyo pa man makita. Di niyo man makita na parang totoo yung sinasabi ko. Simple lang, full-time worker ako. 2 anak ko. Yung nagtawag ng mama sa akin at saka ito. Biyuda ako. 10 years. Binubuhay kami ng Diyos. Simple lang. Trust. Trust the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, with all your understanding. At ang sabi ni God, ako ang humugis at umayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na malawaga na di mo na uunawaan. Praise the Lord! Kung wala kang pagkaunawa sa Diyos, sa mga kahimalaan ng Diyos, tumawag ka sa Kanya. At sabihin mo, Panginoon, ipaliwanag mo sa akin ang di ko na uunawaan. Sapagkat sinabi niya yan. Ipauunawa ko sa iyo mga bagay na di mo na uunawaan. Kaya ano sinabi ko sa Diyos? Nung sinabi ko sa Diyos, Panginoon, ikaw ba talaga yung tinig? Panginoon, hindi sa wala akong tiwala sa iyo. Gusto ko lang ng assurance na ikaw ngayon tinig na lumalabas sa bibig ko. Sapagkat kung hindi ikaw yung gumagamit sa bibig ko at hindi ikaw yung tinig, mabuti pang kunin mo na lang yung buhay ko. Mabuti pang mamatay na lang ako kaysa demonyo ang gumagamit sa katawan ko. At ang sabi niya sa akin, ano gusto mo? Pakita ka, sabi ko. Pakita ka. Uso pa yun yung camera na may film. Ginawa ko yung camera at may naka-ready film. Nagpa-picture ako. Naundry nga lang yung picture. Pero sama na nandito, ilan sa mga nandito nakakita doon sa picture na may nakasaklop sa ulo ko na isa pang ulo. Nung makita ko yung picture ko na yon na mayroong nakasaklop sa ulo ko, ay naniwala na ako na talagang ginagamit ako ng Diyos. Naniwala na ako na yung God na nagtitinig sa aking bibig ay siya talagang God natin lahat. Simula nun, humayo ako. Hanggang sa, eto na kayo. Makarating kayo dito. Dahil sa nagtiwala ako sa